Ah, Hello po, Father. Magandang gabi po. magandang gabi from France, Ano Mr. po? Franz. Yes. Yes, Father. Masaya ako kasi pagkakataon ko naman makatanong Sister, ngayon. excuse po. Pwede po makapagbukas ng camera? Ay, okay. Sure. Sorry po, sorry. Sorry. Ayan. Sorry po. Ayan. Father, may tanong lang po ako. Um, ano lang po ito, maaari po bang, sa panahon po ngayon, si Lord ba maaaring po magparamdam sa panaginip, Hmm. Father? Pwede ba ang Diyos magparamdam sa panaginip? Ang sagot natin, pwede. Opo. Either divine or demonic. Either ha, Ay, divine or demonic. So, okay po. katulad na Okay. ni San Jose, no, nagbigay ng mensahe ang Diyos sa kanyang panaginip. 'Di ba? Sa Old Testament na yung Jose anak ni Jacob, 'di ba? Nakikiusap ang Diyos sa pamagitan ng panaginip, either divine or demonic. Meron din kaming pasyente na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya sa panaginip. Pero hindi pala yun Diyos. Nag-disguise Mhm. na Diyos. Either divine or demonic kapatid. Okay. Thank you, Father, kasi I'm worried. Kasi, siyempre lagi ako nanonood sa inyo kasi gusto kong i-verify ako sa inyo na kung si Lord ba talaga yung tumawag sa akin. Kasi, actually, Father, yung time na yon, naliligaw po ako sa panaginip ko. And, ang maganda lang doon, siya po yung nag-lead sa akin palabas. So, gusto kong i-confirm kung if it's God talaga. Kasi nga, nagsalita po siya, Father. Sabi ko, ang tawag ko po kasi sa kanya, Father, Sir. Sabi ko, Sir. Sabi ko, sino po sila, Sir? Yun po ang sagot ko. Sabi niyo, I am God. Mm. Mas, ano po kasi ako, Father, medyo clumsy. Kaya sabi ko, sorry po, Sir. Sabi ko, sorry po, Sir. Sorry po, God. Tapos, ngumiti po siya ng pagkatamis-tamis. Kakaiba po talaga yung boses niya. It's so Mm. different. Kakaiba po yung boses niya. Ngumiti lang po siya. So, O yun nga po, unang-una, Father. unang-una kung ang Confirm. either divine or demonic. So mas mabuti na ma-renounce mo yung mga occult involvement sa mga ninuno mo. Dahil konektado po yan. Dahil meron kaming pasyente dito, si Mama Mary talaga ang makipag-usap sa kanya. Sabi niya, Father, ngayon Father, nanggagamot na ako. Dahil si Mama Mary ay nakipag-usap sa akin sa panaginip ko. Totoo? Oo, Father. Kaya nga, pumunta ako dito dahil yan ang mensahe ng mahal na ina na susuportahan mo ako sa kanyang mga mensahe, i-spread mo yung mensahe na ni Mama Mary. Nung diniliverance natin sa kanya, yung demonyo ay nagpa-as if lang na si Mama Mary. Nag-react siya nung ina-exercise natin, diniliverance natin, nag-diagnostic prayer tayo. Ang sabi na ni Mama Mary nagsalita si Mama Mary sa kanyang katawan. Reverend Father Darwin Gitcano, I am the Lady of, nag-mention siya ng isang apparition, ng Lady of, hindi approved ng simbahan. Father Darwin, I am sending her to you to protect her and to promote my message, the message of love, the message of mercy, the message of reconciliation. Listen to her and protect her. Sabi ni Mama Mary, yung makikita niya sa panaginip. So, sinusulim ko dahil hindi naman papasok yung Mama Mary sa mag-possess yung mahal na ina sa katawan ng katulad natin. Nung in-exercise ko, exorcismus na yung sulim exorcism, nag-iba na. Sabi ni Mama Mary na, hindi ako takot sa iyo, Darwin. Hindi ako takot sa iyo. Ako ang reyna sa kabundukan. Diwata pala. Siya pala yung reyna sa mga diwata doon sa kabundukan sa Mindanao. So, ano ba ang punto ko, Sister Franz? Ang punto ko ay mag-ingat tayo. Kaya nga ang simbahan, ang pinaka huli na maniwala sa mga apparition, sa mga vision na iyan.
Dahil, unang-una, maraming i-consider natin bago natin sasabihin na it is from God or it is from the enemy of God. Katulad ng Lydia Obediatrix sa Lipa. No, ang dami ngayong nagagalit sa atin. Ah, ang daming gumagaling. Yung mga petals ay napurma ng Mama Mary. Ma-amaze ka. Napurma ng mga imahen sa ating Panginoong Jesucristo. Pero it is not from God. It is not from God. Hanggang ngayon, ang daming mga Katoliko nagagalit sa atin. Para ang demonyo ay mag-present sa kanyang sarili, seemingly from God. Seemingly from God. So mag-ingat ka kapatid, mag-ingat tayo, huwag tayong maniwala agad. So the best na malaman natin yung kalooban ni Kristo, kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang simbahan. Because the church is the pillar and the foundation of truth. Hindi niya ma-deceive ang buong simbahan, kapatid. Kung alam natin ang kanyang turo, kung alam natin ang doktrina ng simbahan, na simbahan lang ang kinatutukutan ng mga demonyong ito. So let us go to the sacrament. Kung gusto natin matanggap si Kristo litra po litra, sa buong persona ni Kristo, let us receive the sacrament of confession. Let us receive the body of Christ. Yan! 100% po yan. Kahit walang Yes, Father. panaginip, walang vision. Oh. Okay. Okay. Isa na lang po yung katanungan ko. Father, this is personal kasi nga, nahihirapan din ako magdesisyon sa aking, paano po, Father, malalaman yung will ni Lord para sa'yo? Kasi tulad niyo po, naging pari kayo. Paano niyo po nalaman na yun yung will ni Lord para sa'yo? Nakukulitan kasi ako sa parents ko kasi sa mga kapatid ko. Kasi ako, ayoko na po kasi talagang mag-asawa. Gusto na po kasi yung, gusto lang po naging single. Although, ang dami pong kailangang i-settle. Pero hindi ko po sila masagot lahat. Kahit yun, yung mga proposal. Ayoko po talaga mag-asawa. Paano kaya po para malalaman yung 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 Gusto mo mamandre? tamang sagot? Kung ipagpapatuloy ko po ba? Hindi po. Hindi naman po, para. Ayoko naman po hindi naman po. Single Actually, ayoko person. magmadre. Gusto ko lang po talagang maging single. Ganun po. May tatlong bukasyon tayo. Unang-una ay religious life, yung pagkapari at pagkamandre. Pangalawa is single blessedness. Yung pagka-single mo ay calling din yun. Kahit wala kang asawa, wala kang nobyo, wala kang nobya, single blessedness po yun, calling po yun. Pangatlo is married life. Pangatlo. Yung tatlong iyan ay isa lang ang rason bakit may tatlong bukasyon. Isa lang yung universal calling. May individual or particular calling tayo, pero universal calling isa lang. Madre ka man, religious life, pare ka man, single blessedness, wala kang nobyo, wala kang asawa, at married life, tatlong ito ay may isa lang na universal calling na maging banal. At alam nyo, sister, ang unang naging banal na canonize ay hindi pare, edi madre. Hindi din cardinal, hindi obispo. Ordinaryo na laigo, married person, si San Lorenzo Ruiz. Pangalawa, single, si San Lorenzo Ruiz. Pangtatlo, malapit na. Totoong obispo na ito, si Bishop Kamungmut sa Cebu. So, lahat ng bukasyon natin, isa lang yung universal calling natin. Yung pagkabanal. Hindi tayo makapasok sa langit kung hindi tayo banal. Kahit single ka ngayon, hindi na na kulang yung buhay mo. We are already complete because we are created by God as male, as female. Kumplito na yung pagka babae mo. Kumplito na yung pagka lalaki mo. Kung magpakasal ka, kung meron kang darating na nobyo,
merong magsasabi na, you complete me. Hindi po yun sapat. Hindi po yun tama, logically. Anong tama? We shared our completeness. Dahil 100% na lalaki na ako, 100% na babae ka na. So we shared our completeness. Kung magpakasal ka sa nobyo mo, hindi tama na sasabihin mo, you complete me. Because we shared our completeness. Okay? Kumpleto ka na kahit hindi tayo Okay. nag-aasawa. Ako din, kumpleto na ako. Kahit hindi ako nag-aasawa. Si Brother Wendell, kumpleto na din. Kahit nag-aasawa. Merong asawa si Brother Wendell, si Ate Sarah. So, si Brother Wendell, si Brother Jando, at si Sister Lisa, they shared their completeness. Kumpleto na si Brother Jando bilang isang lalaki. Si Sister Lisa, kumpleto na din bilang babae. No? So, they share their completeness. So, yung mga pare, sasabihin na, kulang yung buhay ko dahil hindi ako kompleto. Hindi yan tama. Because we are created in the image of and likeness of God. So, yung nakasal, they share their completeness. Yung mga hindi nakasal, they are already complete. Because we are created in the image and likeness of God. Sister France? Thank you, Father, kasi ang daming deception eh. Ang dami pong makukulit talaga na hindi ko po kasi alam kung ano yung proper na isasagot ko sa kanila nasasaktan po ako tuwing nakukulitan na nangungulit po yung mother ko. Siyempre po, Kailan ka palagi niya ako inaalala. Mm. Inaalala niya po ako. Hindi ko po alam kung anong proper words na sasabihin ko sa kanila na hindi na talaga akong mag-aasawa kasi nagbigay din po kasi ako ng false hope sa kanila. Sabi ko, okay, sige, pag uwi ko, yan, mag-meet kami or something ganito. Pero wag mo din Pero i-close hindi ko yung po mga alam. opportunity. Ilang taon ka na kung okay lang malaman. Oo. Dahil Kasi Father, meron akong kaibigan din na sabi niya, hindi na ako papasok sa buhay ng may relasyon. Pero dumating talaga ang 44 years old na si Brother Edgar na nakasal. Pero nung una, close na close siya. Pero ngayon, sabi ko, umiibig ka na. At dumating talaga yung para sa kanya. So, kung merong dadating na para sa'yo, let's see. Come and see. Okay, Father, last na lang po na itong tanong ko sa iyo na, yung po bang, tama po ba na i-offer mo kay Lord na yun yung, ayaw mo na lang mag-asawa? Hindi dahil ayoko po mag-asawa, Father, kasi feeling ko, nagdadalawang isip ako kung mag-asawa o hindi. Doon po talaga ako confused kasi ang gusto ko, i-offer ko na lang kay Lord yung pagiging single ko. Kasi gusto ko pong mag-serve, gusto ko pong gawin yung mga bagay na parang gusto ko, parang pakaramdam ko, Lord, gusto ko maging tenant ko yun. Yung gusto maging single na kasi all of my life, parang punong-puno akong kasalanan. So, ganun yun, Father. Kung saan Tama po ka ba yun, Father? productive, sister, kung saan ka productive, mas mabuti. Kung saan ka productive, ikaw mag-discern doon. Kung saan ka bubunga ng lalo, doon ka tinawag ng Diyos. Di ba? Sabi niya na tinawag kita upang magbunga ng marami. Kung saan ka magbunga ng marami sa married life, mas mabuti. Tayo ka ng mga family and life, apostolate. Kung sa single din, meron din. Single for Christ. Ang dami talaga. So kung saan ka effective, kung saan ka productive, diyan ka tinawag ng Diyos. Kung saan ka masaya. Dahil gusto ng Diyos masaya ka. Di ba? The joy of the gospel. Amen. Yan ang sabi ni Cristo. Thank you, Father. Mm. Opo. So, dapat yung desisyon ay hindi galing sa labas. Yung desisyon mo ay galing sa puso mo at bunga sa iyong dasal. Dahil ano ang yung kaloob ng Diyos? Ano yung kaloob ng Diyos? At damhin mo galing mula sa puso mo.
at bunga sa dasal mo. At kung saan ka produktibo, kung saan ka effective, yan na. Just follow the way of Jesus. And then, dapat masaya ka. And then, very consoling kahit maraming mga pagsubok sa desisyon mo. Yes, At Father. handang Sobrang kang dami po. tumanggap sa mga balakid bilang isang single. Kapatid, Okay, upang thank you so sundin much, si Kristo. Father. Thank you so Mr. much, Franz, Father. At maraming least salamat I din. feel relieved, Saan ka Father. I ngayon? feel relieved now. Saan ka ngayon? Manila Sa ako, Father. Nandito pa ako sa sa Manila. Manila. Saan sa Quiapo po. Manila? Quiapo. Quiapo. Malapit ka lang sa Quiapo Church. Opo, malapit lang po. Papunta Walking na ako distance doon. lang, Father. Papunta na ako doon. Yes, Father. Sana nga po God makarating bless ako ng po. Bohol, Father. Oh, Sana sige. Welcome na mamamit ko welcome. kayo. Thank you, Father, and God bless sa lahat. And God bless sa iyo, Sister Franz. Thank you, Father. Brother Dre? Aldan? Dre? Yes. Dre, mag-react lang ko gamay at yung giingon sa sinabi mo, Sige, Dre, na react lang ako doon sa sinabi mo, Dre, na Sige, sige. yung kumplito na yung pagkalalaki ni Brujando. Kumplito na yan. Anong Duda ako, reaction mo Dre. doon? Duda ako kasi minsan yung boses niya, Dre, nag-iiba. Ang iba. No. Yun lang reaction mo, Bro John Ray. Yan Brigando, lang, may Dre. reaction ka din, Bro John Ray? Ayoko na mag-react. Boses lang yun, Bro John Ray. Pero ang totoo na yun.